Marami man ang ating mga pagkakaiba sa salita at kultura'y damdamin nagkakaisa. Halina't balikan natin ang nakaraan, mga kwento'y pakinggan na wika ng sanggandaan. Nagkakaiba sa kultura, nagkakaisa sa diwa at pag-ibig ng ating bansa. Kakaiba sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. Umaagos, dumadaloy, nagbabago na buhay. Wika'y magsisilbing tulay, mapailog o sa dagat, bundok at kapatagan. Wika'y magsisilbing tulay. Magandang araw! Kamustang lahat? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang wika ng lahing matatapang at walang inuurungan, ang waray. Saan nga ba nagmumula ang tapang at kakisigan na naririnig natin mula sa waray? May kinalaman nga ba ito sa kanilang wika? Ang ibig sabihin ng waray sa amin ay wala. Pero ang wika namin, di mo masasabing wala lang. Waray ay usually ginagamit sa Samar and Leyte, pero mas majority ginagamit siya sa Samar. Malaking bulto kasi ng nasa Leyte ay Cebuano Bisaya. The entire Samar is Waray halos. Although may mga ibang languages lang doon na iba, no, may dialectical changes. Leyte as well is Waray, pero yun nga, parang nahati kami kasi pagpunta mo ng Naval, Southern Leyte, Cebuano Bisaya na yung salita nila. But the capital city of Leyte, Tacloban, Waray talaga ang salita dyan. So, itong mga Visayan languages naman ito, no? Magkakapatid ito yun, mga Ilonggo, mga Cebuano Bisaya, tapos ang Waray. Bahagi ito din ng mas malaking pamilya ng Austronesian languages. Ang mga tawag sa mga taga Leyte, Waray, no? Although dati, nung mga 1900s, mga 1910, yun kasi yung time na may mga purista sa Waray. Para sa kanila, para tawagin kang Waray ay derogatory yun. Kaso ngayon, yun na talaga yung sinusunod ng lahat, no? I mean, acceptable na naman siya, pero para sa mga matutandang eskola, na nag-aaral hinggil sa wika, ng mga talagang purista, para sa kanila derogatory yung waray. Kasi ibig sabihin doon sa wika namin ay wala, nothing. Bago kami tawaging waray, binisaya ang tawag sa amin. In fact, kasi ang research ko ngayon, pinag-aaralan ko yung mga salita natin for memory. Nakikita mo talaga na may kaugnay yung salita natin, yung salita namin sa Leyte kasi dum-dum. May kinalaman siya doon sa Malaysian context, no? Sa Indonesian, sa mga Austronesian languages, may kinalaman siya. Kasi recently, I think 2 years ago, nagkaroon ng debate kung ano ba talaga ang magandang pangalan para sa wika. Yung mga linguists, ginagamit nila yung Linete Samar noon, gumagamit sila ng latest Samar, yun ang mga wikang ginagamit nila. Pero pag tiningnan mo naman yung mga literary anthologies, pwedeng magsimula tayo doon kay Gregorio C. Luangco, yung Candabao at saka yung Waray literature na mga anthologies na inedit niya. Yung ginagamit niyang pangalan ng wika ay Waray. Anthology of Waray, I think it's Candabao, Essays on the Waray Language, Literature, and Culture. Inangkin na rin ng mga tao, kahit whoever you talk to today, you will ask from Leyte and Samar who speaks Waray, you ask them what language do they speak, ethnolinguistic identity. Ang sasabihin nila, Waray. We articulate the language stronger kasi. For example, sa vowels, sa I, parang nagiging I, no? Yung mga L namin, usually nagiging R. Dominant din kami sa R. Harayo man niya diya amon, pero diri ka magbabasol kung ikaw mapasi nga di. Diri ko may mabasa nga surat. Like any other Philippine language, Waray has came in contact with other languages. So naturally,
in the language, you would see traces of other languages. So you would see, for example, Chinese, you would see Sanskrit, rasa. When we refer to something delicious, something really nice, we say marasa. And the root word rasa is Sanskrit. That word is still used now. In yoga traditions, I think, the word frequently appears in other Asian languages like Bahasa Malaysia, Bahasa Indonesia. So it's a shared language of Sanskrit, Chinese. Pero yun yung isa sa nakikita ko. Dominant kami sa R. May kinalaman din dito yung Spanish influence dun sa waray. Kasi halimbawa ginagamit pa namin yung word na tratar. Hindi pala talaga siya waray. Ginagamit din namin yung salitang salvar. Pero pag sinabi mo siya sa Bisaya, salvar, no? Yung V nagiging B. Kung karuyag nimo nga igtartarkahin maupay hanimo ikasitawo, syempre, kaulangan igtratar nimo liwat hirahin maupay. Damo na mga pasyente na nagpositibo ha COVID-19 ang ginsalbarhan mga doktor. May 3 vowels lang siya. It only has 3 vowels. A, I, U. Kaya kung papakinggan mo yung mga waray na nag-uusap-usap, matigas yung vowels nila. That's one characteristic of the language. Kaya siguro, ang kala ng iba, palaging pag mag-uusap-usap yung mga waray, akala nila galit or paraging galit. Because of that, the characteristic of the vowels of the waray. Waray vowels are short and hard vowels. Wala kaming variant ng wala kaming soft vowel. Walang ganon. Kaya ganon yung naririnig. Ganon yung impression sa language. Kay anok nim ginbayaan, anok ang rason. Kay diri na akong nga lipayaim. Wara na nim oras ni ginahatag haak. Kaguti lang nga rason, pabayaan anak nim. Pero sige, asa mo tim karoyan. Asit im desisyon, tatanggapon ko nala. Sige, bye-bye. Sa numbers din, meron palang maayos ang number system. Hanggang 1 million merong word for Leyte. Ang 1 million yata ay ribu. So parang libo sa Tagalog. 1,000 sa Leyte ay yukot. Ang 100 ay gatus. Sa kagatus. 1,02,651 in Waray o 1,2,651. Ang napapansin ko, wala kaming marker ng respect. Pero respectful naman kami. Yung language of respect namin ay nakatuon doon sa pagsasabi ng third person, kayo, hira, makain ka mo, no? Kahit isa lang, yung ganun. So, di ba parang in third person mo siya ina-address kahit kausap mo siya. Pangaon na po kita. Sige, sunod na po kamo. Sakay na po tayo. Sa Waray, sakay na kita. Usually yung mga waray, yung may characteristic na, di ba, matapang. Yun kasi yung sa popular culture and everything. Matapang bordering to violence. On the contrary, hindi, no? Kung titingnan natin yung mga tula, no, na nababasa natin, nababasa ko from 1900 up to now, no? May makikita kang strong tradition of romance, a kind of softness. Ironic ito, opposite ito doon sa popular culture portrayal, di ba, na pag sinabing waray, matapang and everything. For example, memory, remember, di ba yun, dalawa lang, no, sa English, no, sa Spanish, recordar, yun yung word nila. Sa waray, may 3, no, dumdum, which is to remember, and to internalize. Dinumdum ko ikaw, han mga bata pa kita. Gaman, which is to mark, parang yung tanda, lalagyan mo ng pananda. Tigam ni, anak ginsaad haimo. Then, yung ikatlo, andoy. Yung andoy yung isa sa pinaka-interesting word kasi ang andoy ay to remember with tenderness and desire. Inandom kita, binayaan mo ako. I mean, di ba, doon sa conceptualization ng memory, ibang-iba na siya doon sa regular na notion natin ng memory na tandaan mo. Agi daw, ano na init na nga nabot at kalibutan? Agi daw is nako, parang lagi kong naririnig yan. Or kapag may ginawa kang disappointing, agi daw, parang ganun. So yeah, lagi ko siyang, yan yung dominant waray expression na lagi ko naririnig. Malagatak ang wikang waray. Meron siyang punto. Lagatak is a sound that you make when you hit something.
Pero I'm tempted to use the word marasa. Masarap siyang pakinggan, especially if it's poetry. Malagatak. Gusto mo makabatihin malagatak na waray? Sasampulan ko ikaw. Waray ka pulos. Diri ka nanunghugas, diri ka nanlilimpyo nga niya balay, diri mo ginuhugasan ti mga pinangaunan, waray ka gamit. Kung mo man ito, layas. Asyetot malagatak na waray. Sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. May dakuha iyo pa kay Ana. Maaram ba kamo kung kay ano ang Tacloban gintawag na Tacloban? Ang kasaysayan han syudad ng Tacloban. Ang Tacloban ay inunladan o sa nga baryo han mga mangirista habasay Samar. Anya ka na Tacloban ay hango hayakan nga taklob na usa nga basket para han mga nangingisda. Sa Waray, meron kaming tinatawag na susumaton. The susumaton is the narrative tradition, the oral narrative tradition of Waray. The longest living oral tradition. Kasi hanggang ngayon, may susumaton pa rin na kinikwento sa mga pang baryo-baryo, sa mga towns. It doesn't even have to be the old towns only. Magpakasal na kita. Kasal? Kay nano? Katrato ta ikaw? Ay, si Ibiyang ay nagagpagpakipot. Bisan diin nga simbahan, pakakaslan ta ikaw. Adoy! Ang pagliwan lang nga ni Sansarwal, diri mo na yung pasundayag, waring akul, tura, tumpaka, napun nagudima, wara. San masiplatan ko, animuka, himu dayon nga. At saka yung isang form, yung smiling. May interesting history ang smiling. Bakit siya smiling? Smiling dahil galing yan sa Ingles. Hindi malalim na kahulugan. Smiling because if you watch and if you hear, if you listen to the smiling, if you watch a performance of the smiling, you will smile. Poetic form used in courtship. So, pag makikita mo yung form ng makikita mo yung smile. Kaya siya nakakatuwa din, nakakatuwa siyang pakinggan. Kasi sasagutan. Yung lalaki sasabihin ng babae, ang ganda-ganda, ganon, ipipraise niya. Tapos sasabihin ng babae, ayoko sa'yo kasi you still live with your mother, ganon. Tapos sasabihin ng lalaki, kaya ko namang, may trabaho naman ako, gaganon yung lalaki. Yung sasagutan. Kaya siya nakakatuwa. Ang smiling, kinakanta sa stage. So there's a performance aspect. And not only that, sinasayaw din siya. So it's like sing, dance, and literature, poetry. Waray, waray, tawag sa akon, sa bakbakan, diri maguron, sa sinuman, ay humahamon, kahit ikaw, ay maton, lika sa atin. Yung waray-waray, halimbawa, dyan talaga nanggaling, kaya ko siya binanggit kasi dyan nanggaling yung taguri ng mga taga-Samar at Leyte. Yung taguri din ng wika. Nagpapakita siya ng pagkakaibigan, camaraderie, communal activity, pagiging isa, kasiyahan, may imahen ng ano bang tawag dito? May imahen ng pista, no? At abundance of goods. Yung pagiging marami, pagiging sobra ng flora and fauna na nakakasustain sa mga kinakain ng mga taga-Samar at Leyte. Itong waray-waray sa popular culture na invert na siya, no? Masyado na siyang naging parang ano bang tawag dito? For example, naririnig ko, waray-waray, waray batasan. Batasan means good manners. So parang nape-paint na into a negative attitude yung mga taga-Leyte. Lubi, 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 lubiling kuranay, ayaw good pagsakit, kay hibubuayay. Yung lubi-lubi, meron siyang tatlong taludtod, tatlong stanza. Yung first stanza, nagpapakita ng isang bata na gustong umakyat ng puno ng niyog. Pero sinasabihan siya na wag umakyat. Kung gusto mo mang kumain ng silot o nung coconut, sabihan mo na lang ang magulang mo.
Sa second stanza, makikita mo, yung perspective nag-iiba. May mga lumilipad na ibon. So, nag-enumerate siya ng mga ibon. Owl, git-git bird. So, may mga fauna. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Disyembre, Lubi-lubi. Medyo hindi siya naintindihan. Pero kung titingnan mo, may 3 layers na pinapakita yung lubi-lubi. Yung first na stanza, pinapakita na yung order natin dito sa terrestrial. Kung may mga gagawin kang adventurous, tell your parents, terrestrial. Second layer, mga ibon. So the skies, the horizon. No? Tapos third layer, pinapakita ni Enero, Pebrero. So the notion of time, the notion of months. No? So ibig sabihin, yung salita nga namin for months ay bulan, parang buwan sa Tagalog, no? Sa Filipino, no? So, yung third layer ay notion of time celestial. Kung babasahin natin yung mga tula na one very good example dyan si Casiano Trinchera. Bawa doon sa Pilipinas ni Casiano Trinchera, yung nasabi kong themes kanina, no? Mahaling bayan. Pilipinas, iruy nga amon ginmatan, kanan Pilipinos tuna nga natawuhan. Diin man nga puro hinin kalibutan, may pagitanding niya hakabaysayan. Diin man nga piliw hamuot simhuton, pasarang nga hamot kanan burak dahon. Huyuhoy hinhangin hamanga kakurulpon, may upod nga baho kapin kamaamyon. Hamanga kagurangan kun hakakurulpon, hapungkay hingkahoy kapin kahigtaas. Magtilis nga huni, masukot bation. Kanantamsi pagsiday, hining Pilipinas. The most important writers of the tradition, they called themselves Bisaya. Okay? They formed a group, called themselves Sanghiran San Binisaya, meaning Academy of the Visayan Languages. Doon sa katanungan na paano umuusbong ang wikang Waray. Umuusbong siya na wika para sa malikhaing pagsulat. Waray has emerged as a language of poetry, fiction, drama, of literature. Sa itsura, bitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. O pailog o sa dagat, bundok at kapatagan, wika'y magsisilbing tulay. Ito naman sa pag-intervene ng technology, no? Nagkakaroon din ng mga salita, no, tungkol sa social media, no? For example, yung term na ginlike, nilike, no, ginlike, ginshare, no? So parang nai-infuse, 'di ba, yung rehistrong teknolohikal, no, doon sa mismong wika. Malaking bahagi no ng pag-shape ng wikang Waray yung social media. Gamit na nagagamit, no, although minsan threat din ang social media kasi nadidismantle niya yung wika yung originality ng wika, no, although purist perspective. Kung tatanungin ako ano yung mga major influences kung bakit yung mayabang yung wika, number 1 yung pampanitikan. Lagi naman sa aspektong pampanitikan talaga nakita kung may aaktibong production pampanitikan, no, ibig sabihin may buhay yung wika, no, nagagamit ito. Ang hindi pa talaga na aabot ng wikang Waray ay yung intellectualization ng lingwahe. Maganda yung mother tongue-based multilingual education kasi nasisimulan na at least sa mababang grades, in the lower grades, natuturo yung Waray, natuturo yung halimbawa yung math, yung science sa Waray. Kung i-explain sa'yo yung mga konsepto in your own mother tongue, kung paano ka nagsasalita, mas malalim yung pagkakaintindi mo. At kung sanay ka, trained ka doon sa mother tongue mo,
mas mabibigyan ka nito ng maraming tools para maintindihan yung ibang wika. What I want to see in Waray literature, in the Waray language, is its intellectualization. Its use not only for literary purposes, but also in other domains of knowledge, like math, like science, like anthropology, the social sciences, the human sciences. It would be interesting to see how Waray would fare in these other domains. May mga words talaga na mawawala sa vocabulary ng isang language. May mga meanings na mag-iiba talaga sa like 4 generations from now. Hindi na ganyan ang meaning ng isang word. May ganun talaga because the users of the language also grow. We come in contact with different things. We also evolve. It's the users who need to use the language in order to survive, to express themselves, to make art out of the language. Kasi kung titingnan natin on the notion of language, and being inclusive, tinatanggap natin ito. Kasi yung code switching ay identity forming, di ba? Well, nagko-code switch ka kasi may influence ka ng English, may influence ka ng Tagalog, or may influence ka ng Tagalog, may influence ka ng Waray. Ito napapansin ko sa mga mas nakababatang pinsan, mga pamangkin, no? Sa code switching nila, English to Waray, no? Ako, medyo half-hearted, parang mixed emotions pa ako dito. At one point, well, maganda kasi nai-integrate yung salita, nai-integrate yung teknolohiya doon sa wika, no? Pero at the other point, medyo nasisira din niya at some point, no? Parang yung notion, yung term nga ng mga purista dito ay nababastardize yung wika. Malaking epekto yung pagkakasara ng ABS-CBN dun sa wika. Sa Leyte kasi meron kaming Waray version ng TV Patrol. Bago pumasok sila Ted Fido, may 30 minutes na Waray. Halimbawa dito yung Yolanda, ang sabi nila, di ba, storm surge. Kasi ang relatives ko talaga, nung sinabi nilang storm surge, abstract sa atin yun. Ano yung storm surge? Pero sa salita Filipino, meron tayong word doon, daluyong, di ba? Sa Leyte, may salita sila doon, lunok. So, nung sinabi nilang storm surge, hindi naintindihan ng mga abstract sa kanila. Okay, malakas na alon, parang ganun. So, nasa dagat lang. Hindi nila alam na yung tubig pupunta pala talaga sa mga kabahayan nila and all. Nakikita mo na yung problem of language, no? Na language and survival. Na kung sana nasabi lang nila na daluyong o lunok, sana naisip ng mga tao, urgent pala na lumikas. Pag sinabing Waray, ang sagot ko dyan, sasabihin ko matapang, sa contemporary culture natin, lagi naka-frame yung pag sinabing Waray na matapang, bordering violent, bordering taklesa, di ba? Yung pagkaganon. Pero gusto ko i-reframe siya historically, no? Yung salitang maisog, no? Hindi natin dapat kalimutan na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, Palangiga Massacre. Medyo naririnig nyo na ito. Ito yung sinalakay ng mga locals, yung mga Amerikano, yung mga high-powered na mga sundalo, at natalo nila ito. Doon nakikita mo yung tapang nung Waray. Yung tapang na yan ay may pinanggagalingan, no? At makabayan yung tapang na yan, yung notion na matapang. Maganda dito, no? Kasi matapang yung kultura, pero pagdating sa mga salita, no? Pagdating halimbawa dun sa pag-aalala, pagtanda, memory, di ba? May tenderness, no? Dun sa salita ng yung andoy, no? May remembering with affection, internalizing memory, di ba? Doon romantic, no? Pero sa ibang layer, may bravery. Dumdum, andoy, at tigaman. Tatlong salitang Waray na ang ibig sabihin ay pag-alala, ngunit may iba't ibang level at kaakibat na emosyon. Nakakatuwa at tila ngayon lang ako nakarinig ng salitang nagbibigay pa ng lalim sa simpleng akto ng pag-alala. Sa susunod na linggo ay susuriin natin ang pinakahuling wika dito sa ating serye. Pag-uusapan naman natin ang isa sa mga pangunahing wika ng ating mga kapatid na Muslim, ang Meranao. Ako po si Lore Legata. Huwag palagpasin ang pagkakataon, ngayon na ang panahon. May palaganap ating wika sa bagong generasyon. Nagkakaiba sa kultura, nagkakaisa sa diwa at pag-ibig ng ating bansa. Kakaiba sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba.